Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then hit the notification bell para updated ka sa ating mga videos tungkol sa electronics, Arduino, robotics, programming, and the technology. So sa previous video, pinag-usapan natin ng iba't ibang mga sensors, no? Like the ultrasonic, okay, we have the LDR, and the motion sensor. Ngayon naman, pag-usapan natin yung kabaliktaran dito guys, ang actuators. Kung ang sensor ang mata, tenga ng isang robot, ang actuators naman ito yung kamay at paa, no? So without further ado, let's get started. So kung makita natin dito sa ating screen, no, yung actuators na meron tayong mga different type of motors, yung servo motors, the DC motors, stepper motor, and the relay. So actuators are devices that convert the electrical energy into a physical actions or the movement. Okay, so pag-usapan na muna natin yung actuators, no? So yun yung mga laging big question. Ano ibig sabihin ng actuators? So imagine, no, we have a robot. Alam niya meron siyang obstacle sa harap niya dahil kay sensor. So nadidetect na sensor na meron siyang obstacle. But here's the question. Paano siya gagalaw? Paano siya iikot? Paano niya bubuksan yung isang pinto or paano niya iangat yung isang bagay? So the answer is the actuators. The actuators is an electronics or mechanical device that converts the electrical signal into physical movement or action. So madaling salita, kung na-detect niya sensors detect na si actuators performs the action. So without actuators guys, walang gagalaw sa isang robot. Okay? So ngayon, pag-usapan muna natin yung mga different motors, no? Number one, let's start with the servo motors. So yung servo motors ay isang motor na kayang umikot na sa specific angles tulad ng 0 degree, 90 degree, or 180 degrees. Hindi siya tuloy-tuloy guys na umiikot, no? Controlled ang movement niya, kaya napaka-accurate. So, ang mga features ni servo motors guys, meron siya mga built-in gearbox and control circuit. Gumagamit siya ng PWM signal, small size, and high accuracy. So, common na ginagamit yan sa mga robotic arm, yung mga RC plane, yung mga tinawag nating mga durlock. Okay? So, yan yung si servo motor. So, another scenario tayo guys. Halimbawa, meron tayong automatic gate doon sa bahay nyo guys. Move the sensor arm. Kapag pinindot mo yung remote, automatic na bubukas yung gate. So, pagkatapos ng ilang segundo guys, automatic din na magsasara. So, yan isa sa mga trabaho ng servo motors. So, ginagamit yan sa mga automatic gate, yung mga robot arm, yung mga car steering. Okay. And next one is the DC motors. So, ito yung pinakasimpleng motor guys. Kapag binigyan mo ng kuryente yan, umiikot agad ito ng tuloy-tuloy. Mas mataas yung voltage, mas mabilis yung ikot. Okay? So, best example dyan, yung electric fan. Okay? Turn on the small fan. Kapag pinindot mo yung switch, iikot yung motor niya. Kapag pinatay mo, hihinto rin. Ganyan kasimple yung DC motors. So, yun. As I said, ginagamit yan sa mga electric fan, mga toy car, or kaya mga electric vehicles. Okay? Next, yung the stepper motor. So, kung makita natin yung stepper motor dito sa ating screen, moves in a small, precise steps, ideal for accurate positioning. So, hindi tulad ng DC motors guys. Ang stepper motor ay umiikot step by step. Napaka-accurate nito, bawat galaw ay kontrolado. So, ibig sabihin, accurate, no? Wala siyang tinatawag natin na
feedback sensor needed, holds position when not moving, and great for open loop control. So imagine guys, no, halimbawa meron kang 3D printer. Okay, so magpipretend ka to print an object. Kapag mali ang galaw, kahit konti lang guys, pangit yan yung magiging output. Kaya ang ginagamit dito guys ay stepper motor. So dahil bawat movement ay talagang eksakto. So yun yung mga application na ginagamitan ng stepper motor, yung mga 3D printer, yung mga laser cutter, o kaya mga industrial automation. And the next we have the relay. Okay? So, yung relay module guys, ang relay ay hindi siya motor, no? Ito ay isang electrically controlled switch. Ibig sabihin, pwede na ito i-on and off ang mga high voltage appliances gamit ang maliit na signal from Arduino or the microcontroller. So halimbawa, may smart home, nasa office ka. Gusto mo buksan yung ilaw sa bahay mo gamit yung cellphone. So nagsisend ka ng command, no? So automatic na bubukas yung ilaw. Kaya napakahalaga yung relay sa home automation. So, yun. Mga best example ay ginagamit sa mga automatic lights, mga home appliances, saka yung mga smart home. Okay? So, acts as an on and off switch, electrical isolation between control circuit and high power circuit available in different voltage rating. Okay? So, ngayon, i-ano natin ngayon, differentiate natin yung sensors at si actuator. Now, let's connect everything together guys. Imagine merong motion sensor. Kapag may taong dumaan, the motion sensor detects the movement. Then the Arduino receive a signal. After that, the relay turns on the light, o kaya the servo motor opens the gate, o kaya the DC motor starts the fan. Ito yung teamwork ng sensor, microcontroller, at yung the actuator. So, ibig sabihin yan, sa madaling salita, ang sensor ay nakakita o nakadetect ng mangyari sa surroundings. Yung microcontroller nagde-decide kung ano yung dapat gawin. At ang actuator ay gumagawa ng actual na movement or action. No? Parang tao yan. No? Ang mata natin ay parang sensor. Ang utak natin ay parang microcontroller. At yung kamay at paa natin ay parang actuators. Kapag nagtulungan ng tatlong ito guys, magiging matalino yung isang robot. Okay, so at yan yung ating lesson tungkol sa actuator, servo motors, DC motor, stepper motor at relay. Kung may natutunan kayo sa video na ito guys, don't forget to like, share, and subscribe. Hit the notification bell para hindi niyo ma-miss yung ating mga susunod na tutorial tungkol sa Arduino, robotics, electronics, programming at technology. So comment below guys kung alin sa 4 na actuators ang gusto ninyong subukan sa inyong sariling project. Maraming salamat sa panonood. This is Prof. Bunny and I'll see you in the next video. God bless and happy learning. Bye-bye.